And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga mga kababayan ang mga latest na balita na aking nasagap ngayong araw mga kapatid. At grabe to mga kababayan, I think nakarma na yata itong si Xi Jinping mga kapatid, no? Dahil ayon dito sa balita mga kababayan, inatake daw ng stroke itong si Xi Jinping. Naku po mga kabatid, ano? Kung legit man, no? Kung totoo man itong balitang ito mga kababayan, no? Ang masasabi ko lang po talaga dito kay Xi Jinping ay happy condolence po Mr. President Xi. Yan lang po talaga ang masasabi ko mga kababayan, no? Dahil hindi ko talaga masikmura mga kapatid yung mga pangbababoy nila sa ating bansa. At sa iba pang mga balita mga kapatid, naku po, kaya siguro na stroke itong si Xi Jinping, no? Kaya siguro na karma itong si Xi Jinping mga kababayan dahil sa balitang ito, no? Kasi nga mga kapatid, no? Tulit blocking Shabu mga kababayan, no? Ang natagpuan ng ating mga kababayang mangingisda, no, diyan sa karagatan mga kapatid ng Ilocos at Pangasinan. Naku po mga kababayan, ano? At yung mga bloke ng Shabu na yan mga kababayan, ano, nakabalot pa talaga at may tatak ng mga letra ng Chinese. Naku po mga kababayan, talagang desidido na talaga itong mga taga-China mga kapatid, no? Nasirain ang sambayan ng Pilipino, kaya siguro mga kapatid, pinapakalat, pinapalutang-lutang na lang nila sa dagat. Kumbaga pinapamigay na lang nila ng libre itong mga Shabu nang sa ganon mga kababayan, no? Libre din itong higupin ng mga kababayan nating Pilipino. Kita nyo na mga kapatid, no? Yan hindi gawa-gawang kwento yan mga kapatid, ha? Talagang meron itong merong report talaga dito ang ating PNP. At alam nyo ba mga kababayan na worth 70 million, no? Yung bloke ng Shabu na natagpuan dyan sa mga baybayin ng Ilocos at Pangasinan. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito guys, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan natin ng ating opinion at reaction. This morning, Chinese writer Su Xiaoming, who has 179,000 subscribers on YouTube, said on his channel that Xi Jinping suddenly suffered a stroke at the scene of the third plenary session of the CCP. So sinasabi dito mga kababayan, no, nitong isang Chinese writer at vlogger yata mga kapatid, no, na itong si Xi Jinping daw ay inatake mga kapatid ng stroke sa kalagitnaan, no, ng opening ng third plenary session ng CCP dyan sa bansang China. Kasi nga mga kababayan, itong si Xi Jinping daw yata mga kapatid ay may existing illness na daw yata talaga ito. Pagkakaalam ko may aneurysm yata itong si Xi Jinping mga kapatid. So nitong mga nakaraan, I think kahapon lang ito mga kababayan nangyari, na kung saan na dumalo si Xi Jinping sa kanilang opening ng plenary session nila at doon siya inabutan ng stroke mga kapatid. Gaya ng sabi ko sa mga kababayan, kung totoo man itong balitang ito, ang masasabi ko lang talaga dito kay Xi Jinping mga kapatid ay happy condolence po Mr. President. Sana po ay hindi na kayo gumaling, no? Nang mapalitan na kayo at matigil na itong mga kababuyan na pinaggagawa nyo sa bansang Pilipinas. Tuloy. His entire face was distorted and he was rushed to the hospital. I think mga kapatid, grabe talaga itong pinagdaan ng stroke ni Xi Jinping. Dahil nga mga kababayan, ayon dito sa balita mga kapatid, talagang na-deform yung kanyang muka. No, na-deform talaga mga kapatid. At parang, siyempre, pag na-deform yung mga babayan, sigurado ako dyan, nangisay na rin yan si Xi Jinping. No, na kung saan mga kababayan, dinala agad siya sa ospital. Sana lang mga kapatid, doon sa pinakamalayong ospital ito dinala. Nang sa ganon mga kababayan, hindi na umabot, yung kanyang buhay. Kaya nga mga kapatid, lahat ng ginagawa nating masama talagang may balik sa atin yan mga kababayan. No? And hindi nyo ba napapansin mga kapatid, maging si Digong,
no, na best friend ni Xi Jinping, mga kababayan, ano, maging si Digong ngayon, mga kapatid, no. Para na siyang zombie kung maglakad, no. Gaya na sabi ko sa inyo nung nakaraang live natin, mga kababayan, parang isang uod na lang ang hindi pa pumipirma, no, kay Digong. Na kung saan, mga kapatid, once pinirmahan ng isang uod na yon, nako, sigurado na talaga, mga kababayan, no, matutulog na talaga panghabang buhay itong si Digong. Kasi nga, mga kapatid, ano, yung mga recent video nila Duterte ngayon, makikita mo talaga, mga kababayan, na hinang-hina na. No, pero sana lang, wag muna sanang mamatay itong si Duterte, mga kapatid, dahil gusto ko pang makita, no, hindi lang yata ako, maging ang buong sambayan ng Pilipinas, gusto pa yata nating makitang lahat, mga kababayan, no, na ikulong yang si Duterte sa ICC. Kasi nga, mga kapatid, yun talaga ang sinisigaw ng sambayan ng Pilipinas ngayon. Ang ikulong si Duterte, mga kababayan, no, sa ICC. And I think, mga kapatid, nalalapit na po yan. Malay natin, mga kababayan, ano, yan na po ang pamasko sa atin ni President BBM. Yung kanyang pagpayag na papasukin na itong mga taga-ICC. So hanggang dito na lang tong balita na ito, mga kababayan, ano? Dahil mahaba po yan at iba-iba naman na yung binabanggit dyan ni Jennifer Zeng. Lilinawin ko lang sa inyo, mga kababayan, ha, itong balita na ito ay hindi pa po ito confirmed dahil ayon nga dito kay Jennifer Zeng, mga kapatid, noong lumabas daw itong rumor na ito, mga kababayan, na inatake nga itong si Xi Jinping, mga kapatid, ay agad-agad, no, pinapatik down daw ng gobyerno ng China yung mga lumalabas na mga balita, no, na di umano'y na-stroke itong si Xi Jinping. And base sa pagkakaintindi ko, mga kapatid, no, kaya siguro ginawa ng gobyerno ng China yan dahil totoo, no, baka totoo ngang na-stroke itong si Xi Jinping. Dahil nga may record na rin siya, mga kababayan, ano, na inatake na rin siya dati. Baka ngayon, mga kapatid, no, itong last na pag-atake sa kanya ng stroke, mga kababayan, medyo critical. Hindi natin alam, mga kapatid. And hopefully nga, totoo na, no, nang sa ganun, matigil na itong kahibangan ni Xi Jinping. And mapunta tayo dito, mga kapatid, sa susunod na balita na ating nasagap, mga kababayan. At yun na nga, mga kapatid, ano, yung itong mga shabu ngayon, no, na galing ng China, talagang pinalutang-lutang na lang, mga kababayan, no. Lantaran na talaga na pinapaanod na lang sa karagatan ng Pilipinas, mga kapatid. At ayon nga doon, no, sa isang balita na aking napanood, mga kababayan, doon sa GMA, ang pinag-ugatan niya ng mga kapatid ay galing doon pa yata galing, no, sa may West Philippine Sea daw, tapos pinaano daw malapit dito sa karagatan ng Ilocos at Pangasinan. Na-discovery po ito ng ating mga kababayang mga mangingisda na kung saan, mga kapatid, ito yung naging daan para, no, masakote ito lahat, no, makuha ito lahat ng ating mga otoridad. Panoorin muna natin ang balitang ito, mga kababayan, at bigyan natin ng ating opinion at reaction. Natagpo ang palutang-lutang sa dagat na sakop ng Pangasinan ng ilang nakasakong shabu. Okay. Nagkakahalaga yan ng higit 70 million pesos. Nasa frontline ng balitang yan si... Yung natagpuan sa Pangasinan, mga kapatid, worth 70 million na. Hindi pa dito kasama, mga kababayan, yung natagpuan doon sa may bandang Ilocos, mga kapatid. Sa Pangasinan pa lang ito. Plain Fulgencio. Ininspeksyon ng mga pulis ang pake-paketing shabu na ito sa Agno, Pangasinan. Natagpuan ito ng 6 na lalaking nagpipiknik sa Sitio Barani sa Barangay Gayusan noong June 16. Grabe, Inanod sa dalampasigan ng mga iligal na droga na nakasilid sa loob ng isang sako. Aabot sa 10 kilo ang timbang ng shabu na nagkakahalaga ng halos 70 million pesos. Grabe, mga kapatid, ano, desperado na talaga. Desperado na talaga itong mga inchik na ito, mga babayan. No? Gusto talaga nilang sirain ang sambayan ng Pilipino. Pero inyong, mga kapatid, hindi na nila binibenta. Pinapaanod na lang. Oh, yung mga adik dito, mga kababayan, yung mga adik nating kababayan, tuwang-tuwa siguro dito. Pero mo, libreng shabu, mga kapatid, no? Anlihigop sila. Tuloy. Nakabalot ang mga ito sa asul na plastic at may Chinese markings. Oh, di ba? Uniform to, mga kapatid, no? Yung mga markings niyan, uniform po doon sa natagpuan din sa may Ilocos, mga kababayan. No? Baka yung iba diyan magsasabi naman, bakit yung pinagbibintangan yung mga Chinese?
Tanga ka na lang kung hindi mo pinakinggan itong balitang ito. No? May markings ng mga Chinese. And alam naman natin mga kababayan na China talaga ang nagsusupply ng tuli-tulinadang shabu dito sa Pilipinas. No? At ito nga ngayon mga kapatid, nag-leak na. No? Pinaanod na lang sa dagat yung kanilang mga bloke-bloking shabu. Hindi man tuli-tulinada mga kababayan, pero bloke-bloke na po mga kapatid. No, bloke-bloking shabu ang kanilang pinapaanod ngayon sa karagatan ng Pilipinas. Tuloy. Nung binuksan nila, kala nila tawas, kaya kinabilang nila. Oh. So nung nakita nila kung yung distribute ng kapulisan natin na leaflet, doon sila nagka-idea na baka similar. At binalikan nila, tama nga, totoo, pareho yung markings. Oo. Noong nakaraang Sabado naman, isang pakete rin ng shabu ang natagpuan ng isang mangingisda sa Bani, Pangasinan. Pareho ang packaging nito sa mga shabu na natagpuan sa bayan ng Agno. Grabe mga kapatid, ano? Desperado talaga ang China. Desperado sila mga kababayan, no? At ganun nila, no? Nilalason ang bansang Pilipinas, mga kapatid. Hindi natin alam, no? Baka yung iba nito mga kapatid nakakalat pa sa ibang dalampasigan, no, ng Pilipinas. Tandaan natin mga kababayan, malapad ang Pilipinas. Hindi natin alam mga kapatid, no. Baka itong mga bloke-bloke ng shabu na ito hanggang Mindanao pala ito mga kababayan. Di ba? At ang masaklap dito mga kapatid, dahil na-ere na po ito, no, sa mga pahayagan. No, siyempre yung iba diyan, no, yung ibang may mga masamang hangarin, baka pinagtatago na ito mga kapatid. Dahil biruin mo yung isang balot niyan mga kababayan, pwedeng magbago yung kanilang buhay diyan. Sa laki ng kwan yan, no? Sa laki sa dami ng laman ito. 'Di ba? Biruin mo ilang kwan lang yun kanina, no, yung binanggit dito. Ilang bloke lang yan pero worth 70 million. Ibig sabihin mga kapatid, yung nilalaman nito nung isang kwan na to, isang bag na ito, no, isang bloke na ito, umaabot din talaga ng milyon. Ngayon mga kababayan, kung tarantado kang klaseng tao at nakakita ka ng ganitong mga bloke-bloke ng shabu, syempre itatago mo. Kasi nga gusto mong ibenta. 'Di ba? Dito nagsisimula mga kababayan, na kung saan, kakalat itong mga shabu na ito na pinaanod ng mga taga-China, sa ating mga kababayan. Kasi nga pag binenta yan mga kapatid, panigurado yung presyohan niya mababa na. 'Di ba? Affordable na yan mga kababayan. Walang puhunan Libreng pinamigay 'Di ba? So, malamang sa malamang nito mga kapatid, mabilisang bentahan na ang gagawin diyan. No? At kakalat na yan kung saan mang lugar na padpad itong bloke-bloking shabu na ito. 'Di ba? Kasi nga gusto talaga ng China na sirain ang mga utak ng mamamayang Pilipino. Yun talaga ang mission nila mga kapatid. Ang sirain, ang buong Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang mga shabu. Tuloy. May timbang ito na higit 700 gramo at may halagang aabot sa higit. Biruin mo yan, 900 grams mga kababayan, 900 grams ang isang balot, So kung pag nakapulot ka dito, kung marunong ka magnegosyo ng ganitong mga illegal na droga, kung pag nakapulot ka ng kahit mga 3 kuwan lang yan, 3 supot lang yan mga kapatid. Nako, malaki na talagang malaki na talagang pagbabago sa buhay mo yung dala nito. 'Di ba? Pag binenta mo, halimbawa, 500,000 na lang yung isang kuwan na yan. Instead na 1,500,000 na lang. Sige, bigay ko na sa'yo 500,000 yan. Ang hawak mo, 3. May 1.5 million ka na kaagad. 'Di ba? Malaking bagay na yun mga kapatid. Malaking bagay na yun. Malaking tulong na sa buhay mo yun. Yun nga lang, illegal. Galing sa illegal yung pera. Tayo pa naman mga Pilipino, mga kababayan, wala tayong kinikilala. Illegal man yan o hindi. Basta pera na ang pinag-uusapan mga kapatid. Mabilis pa tayo sa 4:00. Real talk yan mga kababayan. Tuloy. 6 na milyong piso. Hindi ito ang unang beses na may natagpo ang shabu sa karagatan ngayong taon. Matatanda ang kilo-kilong shabu ang natagpuan sa iba't ibang bayan sa Ilocos Sur noong nakaraang Hunyo.
Di ba? Di ba mga kapatid? Ano? Kilo-kilo. Pag pinagsama-sama mo yan mga kababayan, tuli-tulinada na yan. Oh. Tapos iisa lahat ang markings. Chinese, no? May mga Chinese markings talaga lahat mga kapatid. Merong na-recover na floating shabu sa Kawayan, San Juan, Santa Maria at Magsinal. Grabe. Nitong Lunes, winasak na ng PIDEA ang mga nasabat na iligal na droga sa isang pasilidad sa Kawayan, Ilocos Sur. Kasama Sana lang walang naipuslit. Diba? Sana lang talaga walang naipuslit dyan. narito ang mga shabu na na-recover sa dagat at ang mga illegal na droga na nakuha sa iba't ibang operasyon sa probinsya. Nagkakahalagang mga ito ng mahigit 600 milyong piso. Iniimbis Grabe, no? 600 million mga kapatid. Ibig sabihin yung isang pakete yata nun, hindi lang yata isang milyon ang halaga nun mga kababayan. No? 600 million kulang lagpas sa kalahating bilyon mga kapatid yung kuwan nito. At ito mga kababayan ha, sa mga karagatan na ngayon, no? Dinadaanan nila ngayon sa mga karagatan. No? Ito mga kapatid, sa tingin ko sinadya ito. Sadya talaga ito. Kasi nga mga kapatid, ano, gusto nga gawin ng China na mga adik ang mga Pilipino. So siguro mga malay natin, no? Kida ang tawagin, di ba? Kida na siguro ito sa mga sa mga transaction nila. Kumbaga mga sobra na siguro ito kaya pinapamigay na lang balato kumbaga. Di ba? Malay natin, balato na lang ito sa mas malaking transaction nila na pinasok dito sa loob ng ating bansa. Di ba? Grabe mga babayan. Ngayon, may magsasabi na naman dyan, lagi mo binabanatan itong mga NGK. Ang tawag mo dito. Di ba? Alangan naman purihin mo sila sa ginawa nila dito. Oh. Kaya nga siguro na-stroke itong si Xi Jinping eh. Baka dahil dito mga kapatid, no? Kasi ang laking dagok nito sa mga mamamayang Pilipino. And hindi ako naniniwala mga kababayan na ito lang yun lahat, no? Malamang sa malamang yan mga kapatid, sobrang dami niyan. Kanya nga lang yung iba, no? Baka may masamang balak, no? Kaya hindi sinorender. Marami yan mga kababayan, no? Marami pa yan. Panoorin nyo sa Jessica Soho to mga kapatid. No, doon yung makikita kung gaano kadami. At meron pang isa doon na gustong ibenta No, kanya nga lang nakapag-isip nung bandang huli mga kapatid, nakapag-isip kasi nga baka daw pagdudahan siya ng kanyang mga kapitbahay, no? Na mangingisda na yung trabaho niya tapos bigla siyang yumaman. Buti na lang nakapag-isip yun si tatay. Panoorin niyo sa Jessica Soho mga kababayan. Naibalita na rin ito sa Jessica Soho. Isigan pa ng mga otoridad kung saan nanggaling ang mga natagpuang shabu sa dagat sa Ilocos Sur at Pangasinan. Nagbabalita mula sa front Iisa lang yan mga kababayan ang source niyan. Iisa lang yan. Tapos siguro intended talaga no, na ipakalat nila yung mga yan. Kasi nga mga kapatid, hindi natin alam, no. Baka may iba talagang mas may maitim talaga na balak itong China ngayon sa ating bansa. Biruin niyo mga kababayan, ano? Pag yan lahat nahigop ng mga Pilipino, Diyos ko po. Kulang, no? Iilan lang yung rehabilitation center natin dito. Di ba? Anyway guys, hanggang dito lang itong video na ito, no? Basta ito, paunawa ko lang sa inyo lahat, sa inyong lahat mga kababayan, ano? Lahat po ng aking sinasabi dito ay personal opinion ko lamang mga kapatid. At hindi po ito sumasalamin sa pananaw ng mga eksperto. Hanggang dito na lang. Adios.